Magandang morning, Pilipinas! Kamusta po kayo mga kababayan? Heto muli, nagbabalik si Mima Alicia nyo para sa ating panibagong video. Ukol nga po dito sa mga latest na balita dito nga po sa ating kinaaabangan na politika serye ng bansang Pilipinas. So ngayon nga po guys at mga minamahal, pag-uusapan pa din natin itong mainit na topic. Kung bakit hindi dumalo ng SONA itong si Vice President Sara Duterte. Tama na, intro lang yun. Intro lang yun mga minamahal. Hindi kasi, ang ganda kasi ng music. Dapat kung maganda yung music, maganda din ang ating balita. Diba? Siyempre, hindi lang po balita yung dinadala natin dito, mga minamahal. Ang dinadala natin dito, latest na balita. At siyempre, kasiyahan na din para sa ating mga OFW. Diba? Kumbaga, ito po ang inyong kape sa umagahan. So, ito na nga, simulan na natin itong ating topic. Ito pong ating talakayan. So, ngayon nga po guys, ito. So, mas pinili po ni Sara Duterte na pumunta ng Bohol kesa manood ng SONA. Bakit naman ganyan yung VP natin? Ang galing mong VP. Wala ka na ngang silbi bilang Vice President ng bansang Pilipinas. Talagang pinanindigan mo pa talaga. Hoy, totoo yun. Walang halong biro. Kasi guys, tingnan nyo wala ka na ngang kwenta bilang Vice President ng bansang Pilipinas at lalong wala kang naging kwenta, wala kang naging silbi sa Department of Education. Tapos ba naman gagampanan mo pa din yung ugali mo doon sa DepEd dito sa pagiging VP? Ito po guys ay talagang malinaw na senyales na talagang totoong malalim na po ang hidwaan ng Marcos at Duterte. Pero despite sana, diba guys, na kung may alitan man sila na hindi pagkakaintindihan, dapat sineset aside nila yung mga personal issue nila dito sa politika. Pero anyway, hindi din naman tawag dito VIP si Sara Duterte doon. Choice niya yun kung hindi siya umattend. Pero ang nangyayari dito, nagpa-public mainstream media. Nagpapapansin sa mainstream. So ngayon, ito yung balita, basahin natin. So lagay ko na lang dyan sa card sa flashcard. So sabi dito, ayaw manood sa TV o gadget. Bakit naman ayaw manood sa TV o gadget ni VP? So, Sara Duterte chooses Bohol over Marcos SONA. Yan na nga po guys yung sinabi ko sa inyo kanina sa ating intro na mas inuna po ni Vice President Sara Duterte na pumunta ng Bohol kesa umattend ng SONA. Pagpapakita ito ng kanyang pagiging bitter. Pero anyway, eto, alam ko na narinig na nila, kahit sabihin nila na hindi sila nanood, alam natin yan na pinakinggan pa din nila ang SONA ni PBBM. At yung naging SONA ni President Marcos, isa na po yung malaking sampal sa kanila. Kumbaga, hindi man sila harap-harapang sinampal ng ating presidente, pero noot yung juiciness, yung lutong na mga binitawang salita ng ating presidente, lalo na po sa kanyang farewell. Farewell! Farewell! Sa kanyang huling message, sa kanyang last part, talagang nandoon po, kumbaga sa Jollibee, nanunuot yung juiciness, yung crispiness, malutong.
Yung binitawan nga naman ni President Marcos, natiyak ako na kung umattend doon kahapon si Vice President Sara Duterte, tiyak ako na talagang lalamunin siya ng buhay. Kumbaga parang ganyan po ang mangyayari sa kanya. Kumbaga parang binabang-bang-bang siya. Wala man balang tumatama pero tagos sa kanyang puso. Lalo pat nung sinabi ng ating presidente na ang kanyang approach sa drug war is bloodless. Nandoon guys yung keyword bloodless. Na kumbaga kung maririnig ito ni Sara Duterte, ouch! Masakit kasi ano yung approach nila? Puro patayan. Ang tanong, meron ba silang nahuling malaking isda? Meron bang nahuling big fish? Wala. Kasi ang kanilang mga nadali nung kanilang panahon, dito nga po guys sa AJK nila ay puro lang nakatsinelas, and it turns out, according to the statement of Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, kila Arcierto, na itong si former President Duterte pala ang talagang salot. Siya pala ang mastermind? O hindi sa akin ang galing yan, mga minamahal. Nanggaling po yan kay Edgar Matubato sa kanyang statement noon, dahil ito po ay isang former DDS tawag dito, ex-squad. Diba? Ni former President Duterte. Tapos itong si Arturo Las Cañas ay dating hitman di umano ni former President Duterte. Diba? So, hindi ko din naman sa pinapaniwalaan si Arturo Las Cañas or sa hindi. Pero, iisa po yung kompas na ngayon ng mamamayang Pilipino at ng mga bumabaliktad sa kanya. Na nalalaman natin na siya pala ay talagang merong koneksyon dito nga sa illegal na droga. So talagang kung umattend doon si Sara Duterte, parang nilamon siya ng buhay ng ating presidente. Guys, hindi lang yun. Yung binitawang statement ni PBBM, meron din siyang statement sa West Philippine Sea at dito nga din po sa Pogo. Na kung saan itong si Risa Ontiveros ay napatayo po nung narinig niya na ban na po simula kahapon effectively yung Pogo. Masaya ba kayo mga minamahal na ban ng Pogo? Now we know. Okay, mamaya na yung sayawan. Eto na nga mga minamahal. Okay, basahin natin. Vice President Sara Duterte is not at all interested in watching President Ferdinand Marcos Jr. State of the Nation Address or SONA on Monday, kahapon yun. So, hindi daw po interesado si Sara Duterte. And alam naman namin kung hindi ka interesado dahil unang-una mabobolja ka sa SONA ni President Marcos. Yun po yung totoo doon. Kasi alam nila, natutunugan nila, nararamdaman nila. Nandyan na sa kanila yung instinct na kapag umattend itong si Sara Duterte ay mukhang lalamunin ng buhay. Iniwasan na nila. Baka mamaya habang nagsusona si President Marcos, suntukin niya ito. Gaya ng ginawa niya doon sa sheriff na nandoon sa Davao, na nag-implement lang din naman ng batas. Diba? Tapos binugbog niya. Eto pa, ipagpatuloy natin mga minamahal. Ang sabi dito sa balita, the Vice President has decided to travel to Bohol for her public engagement. Malayo pa yung eleksyon, BP. Malayo pa yung eleksyon. Ang aga nyo namang nagpapapapel. Wag naman ganon. Gampanin. Hoy. Gampanan mo muna sana ang pagiging vice president mo. 'Di ba? Bago ang mangampanya. Alam nyo, ito yung problema sa Pilipinas eh. Kakapanalo mo pa lang,
naghahanap ka na agad ng boto. Kaya hindi umaasenso ang bansang Pilipinas dahil sa inyo eh. Yung kind ng politika na meron kayo talaga nga namang basura. Hoy, totoo yan. Kasi 'di ba, if you are a public servant, nanalo ka sa election, paglingkuran mo muna ang taong bayan. Hindi yung nangangalap ka kaagad ng boto, ang layo pa ng eleksyon, huy. O 'di ba, example natin, yung pa-humble effect niya. Ano yung pa-humble effect niya? Nagpaulan kasama ang kanyang mga bodyguard. Meron kang 125 million di umano confidential funds na inaspent mo within 11 days tapos wala man lang tangang nakaisip na bumili ng payong para sa'yo. Choice niya yan kasi nga nagpapa-media. Nagpapasikat. Negative or positive is still publicity. Yan po ang totoo. Gusto niya pa ding maging relevant. Ayaw mo nun, lagi kang merong issue, hindi ka na ba nagsasawa? Ang dami mo ng issue, hindi ka pa din ba nagsasawa? Talaga nga naman, VP, maangas ka. Anyway, okay, pagpatuloy natin. Sabi dito, instead of turning in on television or gadget to watch the annual speech, so mas pinili niya ang pumunta sa Bohol. So Duterte activities were disclosed by the office of the Vice President an hour before Marcos took the stage. Pero nauna niyang statement na manonood daw siya ng SONA. O diba, dyan pa lang guys, wala na siyang isang salita, wala na siyang palabra di honor. Ang tahong ni Darla. May nag-comment ang tahong ni Sarah. Tarantado talaga tong mga kababayan natin. Okay, anyway, eto. Sumunod. The Vice President will not watch the SONA on TV or gadget. Yan po yung sabi ng OVP. So, what is the Vice President doing in Bohol? So, ano nga ba yung ginagawa ni VP sa Bohol? The OVP claimed Duterte wanted to show support and sympathies following the death of the Vice Governor. Pwede ka namang pumunta after SONA eh. Nagpapalusot ka pa. Kamo ayaw mo lang mag-isa. Yun yung totoo kasi iyakin ka. Nagsusumbong ka sa tatay mo. Natatandaan nyo guys yung confidential funds issue noon? 'Di ba? Nung hindi siya napagbigyan, sino yung tumira sa Congress? Si Digong. Oo, si former President Duterte ang tumira sa Congress. At ano yung sabi niya? The most rotten institution is Congress. Nakala mo nung panahon niya, ang linis-linis niya. Diba mga minamahal? Bakit ngayon mo lang sinabi na ang pinakabulok na institusyon sa bansang Pilipinas ay yung Congress sa panahon ni President Marcos? Abay, ang linis mo naman. Diba mga minamahal? Okay, continue tayo. It is also... nawala tayo. She also wanted to uplift the general mood of the people brought about the suspension of their duly elected local official. It is also Bohol Day, which make it an opportune time for the Vice President to bring a message of hope na may Diyos na nagbabantay sa atin. At sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsisikap, magagawa nating ayusin ang bayang muli. Alam mo kung paano maayos ang ating bayan? Mag-resign ka. Yon, maayos ang bayan. Kasi malilesen yung mga katulad mong mahilig mangulimbat. Di umano! Di umano! Okay, continue tayo. Masyado tayo nag-e-enjoy.
Duterte earlier decided to quit the Marcos cabinet in a move widely seen as a split with a unity partnership with the president. She stepped down as an education chief and has been replaced by Sonny Angara. So ngayon, panoodin natin ang video. Kabilang sa no-show sa SONA si Vice President Sara Duterte. Abala kasi siya sa ibang bagay, kaya kahit sa TV o sa gadget, hindi raw siya makakapanood. At live nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Ria, anong ginawa ni VP Sara sa Bohol at sino-sino pa ang mga absent sa SONA kanina? Bok, hindi talaga sumipot dito sa ikatlong State of the Nation na address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Hindi sumipot kasi magigisa. Absent din dito sa SONA. Yan yung totoo dyan. No-show sa ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kanina ang dati niyang running mate na si Vice President Sara Duterte. Ito ang unang beses na umabsent ang Vice Presidente sa SONA ng Pangulo. Nauna na rin niyang sinabi noong nakaraang linggo. Kanina, bago pa man magtalumpati ang Pangulo sa batasan, naglabas na ng pahayag ang Office of the Vice President na nagsabing hindi rin manonood ng SONA sa TV o kahit sa anong gadget ang Vice Presidente. Kasi magigisa. Nasa Bohol daw ngayon si VP Sara para makiramay sa pagpano ng Vice Governor ng probinsya at para pagaanin daw ang loob ng mga Boholano matapos isailalim sa preventive suspension ng ilan nilang lokal na opisyal. Busy ako sa mga activities dito sa Bohol Busy sa mga activity. hanggang umayang gabi. So, hindi ako manonood ng sorry. Para naman sa ibang senador, Okay, wala na yan, wala na yan. Yan. Busy daw siya sa kanyang mga activity. O, ang dami mo namang activity, BP. Sama mo naman kami sa racket mo. Di ba, nag-full-time comedy ka na lang. Biruin mo, second to the highest official ka ng bansang Pilipinas, tapos mema ka. May masabi lang, pero lampa. Lampake. Yan ba yung gusto niyong maging presidente? No show na nga palagi, no comment pa, tapos dito sa SONA, no show pa din. Ay, ugali mo, BP, kakaiba. Maangas ka. Dapat talaga yung mga ganyan, yan yung hindi tinutularan. Kasi yan yung mga klase ng role model na wala talagang silbi. Talagang as in, mapapamura ka na lang. 'Di ba? O, alam nyo kung bakit hindi umattend? Sa pinakamadaling statement natin, guys, ayaw niyang mag-isa. Pangalawa, sa naging statement ni President Marcos na talagang nag-hit, nag-grandstanding din sa mamamayang Pilipino at sa mga manonood, pati na din sa loob ng plenaryo, ay yung usapin sa West Philippine Sea. Talaga nga naman, guys, kasi kung nandoon si Sara Duterte, alam niya na itatapik yan ng ating presidente. We all know na may idea na yan, itong si Sara Duterte, na itatapik yan ng ating presidente, yung tungkol nga sa West Philippine Sea. And we all know na ayaw niyang mag-isa. Kasi wala nga siyang comment sa West Philippine Sea. Ang awkward nga naman, no, na lahat tumayo, na lahat pumalakpak, tapos siya, ganyan lang. No comment. I am appointing myself as designated survivor. Pistihano no eh. Di ba, mga minamahal? Yan ba yung gusto nyo? Ha? Diba, nakakahiya. Sinusuka mo ang sarili mong bayan samantalang dito ka sa bansang Pilipinas nakatira. Talaga nga namang magigisa. Yun yung totoo dun, 'di ba? Tapos ito, mga minamahal, pag-usapan natin yung pinakahuli na talagang sakit. Masasaktan siya ng todo. Kumbaga mapapakanta na lang siya ng "Dinurog mo ang puso ko, napakasakit, Kuya Eddie." Yung sa Pogo.
Kasi nga naman yung naging statement ni President Marcos, talagang grabe. Nanermon eh. Kumbaga, parang naging padre si President Marcos nang wala sa oras. Nasaan na ba yun yung yung video ni President Marcos tungkol nga dito sa Pogo. Kasi may statement dyan si PBBM na talagang diniin niya na itong Pogo wala talaga itong naging silbi sa bansang Pilipinas. Dahil unang-una, yung oppression dyan, yung human trafficking, yung scamming, madami pa. O eto, panoodin ninyo yung naging statement ni PBBM ukol sa Pogo. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money Oh, financial scamming, money laundering, laundering, prostitution, human trafficking, trafficking, kidnapping, brutal torture, even brutal torture, even murder. murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Diba? Grandstanding ang Pilipino. Oh. Diba? Nagpalakpakan ng mga Pilipino. Na ang OA nga din naman, ang awkward din naman kung nandyan si Sara. Kasi kaninong legacy yung Pogo? Sa kanyang ama. Diba? O talaga nga namang masasaktan yan, tatay niya yung tinitira dyan ni President Marcos eh. Na kahit si Risa Ontiveros, napapalakpak din. Ang galing mo, PBBM. Diba? So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Hope you like this video. And magpapaalam na nga po ako mga minamahal. At dito na lamang po magtatapos itong ating magandang talakayan ngayong umaga. Maya-maya mayroon din po tayong mga fresh na balita. Abang-abang lang po mga minamahal. So, sa mga hindi pa po nagsasubscribe dito sa ating channel, kung hindi naman naman kalabasan ang pag-subscribe or pag-click, ay maraming salamat. Ang bahong ni Darla.